So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan natin itong statement ni Chavit Singson. So, ako with due respect with Chavit Singson, no, alam ko na siya ay sumuporta din po kay PBBM nung nakarang eleksyon at siya po ay Ilocano, pagkakaalam ko Pero nagulat po ako no dito po sa statement niya na hindi daw po siya pabor na papasukin yung ICC, bagkus daw po investor daw po ang dapat papasukin, hindi daw po ICC. Well, apparently tama naman siya doon. Pero ang point dito mga kababayan, magkaibang usapan po kasi, magkaibang usapin po kasi yung ICC tsaka negosyo. 'Di ba? At saka yung medyo questionable kasi dito para sa akin mga streetwise, anong meron kay Duterte at bakit sinusuportahan pa rin po ito ni Chavit Singson? So para makuha po natin yung narrative, pakita ko po to sa inyo, no? So ito mga ka-streetwise, no, ito balita ito from Inquirer. So sabi dito ni Chavit Singson, no, balita ito ni isang araw pa pala, no? Singson opposes ICC probe on Duterte. Invite foreign investor, not judges. Okay, sige. So, pero alam ko talaga mga kababayan, no, magkaibigan talaga si Digong tsaka si Chavit. So sabi dito ni Chavit, okay, International Criminal Court representative should not be allowed to enter the country to investigate former President Rodrigo Duterte, says senatorial aspirant Luis Chavit Singson. So, tandaan natin mga kababayan na si Chavit Singson po ay tumatakbo po bilang senador. So, kayo nang bahala kung boboto nyo siya, no? So, I don't think anything will come out of that, Singson said. First of all, I do not believe in the ICC jurisdiction. So ayan so ngayon ang sabi po ni Chavit Singson, hindi daw po siya naniniwala sa jurisdiction po ng ICC. Okay. So ito po kasi yung narrative po ng mga DDS. Para po sa mga DDS at para po kay Chavit Singson na ang ICC po ay wala pong jurisdiction. Pero base po, syempre tayo naman pinag-aaralan po natin yan at tayo po ay updated sa mga nangyayari. Ipapakita ko po sa inyo mamaya mga streetwise. Actually parang review na nga lang ito Meron pong tatlong reason kung bakit hindi po totoo na walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas. At hindi rin po totoo na pag pumasok po ang ICC dito sa Pilipinas para arestuin si Digong, sinuko na po natin ng soberenya natin. Meron po tayong tatlong reason na nababase po sa batas ng batas international at batas po internal sa Pilipinas. Okay? So ngayon, para mas maganda po, no, panoorin po natin itong statement nga po ni Chavit Singson. Sir, sa topic, may nakita mo article, sir, na parang regarding sa ICC, nagkomento po kayo about doon. May? ICC, yung International Criminal Court. ICC? International Criminal Court. ICC? Hindi dapat yung ICC. Anong pakialam nila rito? Balo wala na bang justisya natin? Balo wala na bang justices natin? Ano ba? Gago ba bang justices natin na kailangan pa natin International Court? Hindi dapat. Dapat sarili natin. May sarili tayong batas Ibig sabihin, kung sasama tayo sa ICC, wala tayong tiwala sa sarili natin bayan. Dapat tanggalin niya ang ICC. Hindi dapat yun. Hindi ako pabor doon. So yan mga ka-streetwise, no? So yan, okay. So yan po ang statement nga po ni Chavit Singson. So sabi niya pa nga po, di ba, ano ba tayo, gago ba tayo? Bakit natin papapasukin ang ICC? Wala ba tayong hustisya sa Pilipinas? Mga kababayan, ito hindi ko sinasabi na mas marunong ako kay Chavit Singson. Ang sinasabi natin dito mga streetwise, no, may basihan po para po papasukan ng ICC sa Pilipinas. And it doesn't matter mga kababayan kung pumasok man ng ICC dito sa Pilipinas para arestuin si Digong, hindi po natin sinusuko ang soberenya po natin. Kasi ibig sabihin pala nito mga kababayan, di ba? Kung ganun pala yung usapan, so ibig sabihin pala lahat pala ng mga bansa nakasali sa ICC ay sinuko rin pala nilang soberenya nila sa ICC. Ganun ba ibig sabihin nun? Okay. So ngayon, pakita ko sa inyo, no, meron tatlong reason kung bakit hindi po ito totoo. Okay, pakita ko sa inyo. Yan, ito So ito galing ito mismo sa ICC na pinirmahan po natin noong 2011 nung tayo po ay sumali. So sa Article 127, no, ang nakalagay dito, withdrawal. Okay? So basahin natin Okay, a state party may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt
of the notification unless the notification specifies a later date. So tama ito mga kababayan, no? So ganito po yung nangyari sa Pilipinas noong 2018. So tayo po ay nag-withdraw noong 2018 at tayo po ay naaprubahan na mag-withdraw noong 2019. Yun nga lang mga kababayan. Ito pinirmahan po natin ito nung tayo po ay sumali sa ICC noong 2011. Yun nga lang, sabi dito sa number 2, tingnan nyo sabi dito, as a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while it was party to the statute including any financial obligation, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin yung financial obligation natin sa ICC which may have occurred. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relations to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Okay, so malinaw yan. Okay, so yun mga kababayan, ito yung unang reason natin. Actually, nakailang content na ako nito. Siguro mga 5 na. So nire-review lang po natin ito, no? Para po masagot po natin itong sinasabi ni Chavit Singson na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So una sa lahat mga kababayan, itong Article 127 po, no, na pinirmahan po ng Pilipinas, ibig sabihin nito, pinirmahan natin ito noong 2011 at tayo po ay pumabor at pinag-aralan to ng gobyerno natin bago tayo sumali dito. So malino po na tayo po ay nakapagkasunduan sa ICC na kahit po na tayo po ay nag-withdraw, hindi po madi-discharge yung ating obligasyon kung tayo po ay iniimbestigahan na. And regarding po ito kay Duterte. Okay? And then ang pangalawang reason mga kababayan ito. So tandaan nyo yung Article 127. So dito mga kababayan, ito yung hindi masagot-sagot ng mga DDS Ito don't get me wrong hindi sa inaaway natin si Chavit Singson. Baka meron lang siyang hindi alam. Di ba? Okay. With due respect kay Chavit Singson. So ngayon mga kababayan, no, so pangalawang reason natin, no, ito noong 2021 ito, nangyari ito Ito nangyari ito noong panahon ni Digong. So sabi dito, yan, okay? Sabi ito ng Supreme Court nakuha natin ito sa GMA News. Okay? Sabi dito, teka lang, ayusin natin. Okay. Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal. Supreme Court. So, sino may sabi? Supreme Court. Tandaan natin mga kababayan, ng Supreme Court po, siya po ang nag-interpellate, siya po ang umiintindi po ng batas ng Pilipinas. So, sabi ng Supreme Court, tayo po ay obliged to cooperate with ICC despite the withdrawal. So, kahit po tayo po ay nag-withdraw, so, pwede pa rin po tayong makapag-cooperate sa ICC. So, sabi dito, no, the Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute according to the Supreme Court. Di ba? Ito ay nabalita noong 2021. Okay? So, in its decision, junking the petitions challenging the withdrawal, the Supreme Court cited the Rome Statute provisions that the exit does not affect criminal proceedings pertaining to acts that occurred when the country was still a state party. Okay. So, malinaw yun mga kababayan. Sinabi mismo ng Supreme Court natin na kahit tayo po ay nag-withdraw na sa ICC, hindi pa rin tayo pwedeng sabihin natin na wala na tayong obligasyon. Supreme Court na may sabi. O, di ba? O. So, ang mas maganda dito mga ka-streetwise, no, kung kayo po ay di naniniwala sa Supreme Court, so mag-file po kayo ng petition for sanctuary sa Supreme Court at sabihin niyo na reviewin itong opinion nila regarding po sa ICC. Di ba? At mga kababayan, malinaw naman po talaga mga ka-streetwise, no, na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC dahil gusto po talaga ni Duterte na iwasan ang kaso niya sa ICC. Okay. So, ngayon, meron pa tayong pangatlong reason. Okay. So, ito yung pangatlong reason natin. Okay, ito yan. So, kasi ito yung sinasabi ko ito para ito sa mga DDS. Okay? Ito yung palagi sinasabi ng mga DDS na walang jurisdiction, sinuko na po natin ang soberanya sa ICC. Ngayon, pahingi po ako ng ebidensya ng sinasabi ninyo. Kasi tayo mga kababayan, nagpapakita po tayo ng reference na mali po sila.
dapat po ang paniniwala po natin ay base po sa ebidensya at base po sa referensya na makikita natin. So ito yung pangatlong reason. Yan. So ito yung pangatlong reason. So Republic Act number 9851. Okay? So dito sa Republic Act 9851, na ang alam ko ito po yung ikakaso kay Digong dito sa Pilipinas, may nakalagay dito sa Chapter 7. Chapter 7, Section 17. Okay? So sabi dito, no, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to appropriate international court. O malinaw mga kababayan. O batas mismo ng Pilipinas na ang may sabi na pwede nating isuko si Digong sa ICC. So meron tayong tatlong reason. O to wrap up mga kababayan, una, pumirma po tayo nung bago tayo sumali sa ICC na kahit na mag-withdraw po tayo, ang obligasyon po natin ay tuloy-tuloy kung meron na po nakasuhan dito sa Pilipinas. Pangalawa, sabi ng Supreme Court, meron pa rin pong jurisdiction ng ICC. Pangatlo, suportado po ng batas, Republic Act number 9851. Suportado po ng batas ng Pilipinas na ito po ay pinirmahan noong 2009, noong panahon ito ni Gloria, no, na pwede nating isuko si Digong sa ICC. So, ngayon, sa mga sinasabi ni Chavit Singson kanina, na para tayong gago, sino yung mukhang gago ngayon? Hindi. So, ayan. Well, with due respect kasi na-meet ko yan si Chavit Singson sa Iloilo, sa Miag-Aw. Nung, nung meeting di Avance sa Visayas, na-meet ko po yan. Ang dami bodyguard niyan. At syempre, di ba, bigyan natin yung credit kay Chavit Singson na siya po ay isa sa mga sumuporta kay BBBM ng eleksyon. Pero ang point dito, tapos na po yung eleksyon. At ang tanong natin dito, ulitin ko lang ang tanong natin, anong meron kay Duterte kung bakit sinusuportahan pa rin ito ni Chavit Singson? Na kahit po na ito po ay, ang ICC po ay suportado po ng batas ng Pilipinas, ng Supreme Court, bakit pinipilit nyo pa rin yung jurisdiction na paniniwala ninyo? Di ba? So, yun yung point natin dito. So, yun mga ka-streetways, no? So, kayo po dyan, no, sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.